Lord. But you choose a humble place, Lord, that even us, Lord, we didn't experience that, Lord. A humble way to reveal your glory, Lord. Kung hindi nyo, Lord, reveal sa amin ito, Lord, hindi namin din, Lord, Ama, kayang unawain ito. How God came down from glory and Lord, choose the place of unimaginable na hindi namin, Lord, kayang, Lord, isipin na ang Diyos ipapanganak sa isang marumi, sabsaban at walang kapansin-pansin, Lord, na maganda. How humble our God is. Lord, in that point, Lord, ano man ang aming mga kababaan, ano man ang aming mga kasalanan, karamihan, Lord, what can be reason about, Lord, na kung kaya niyong abutin, Lord, ang pinakamababang sabsaban, kaya niyo kaming abutin, Lord, sa oras na ito. Kaya niyo, Lord, na hibuin kami. Dinala kami, Lord, ng aming mga paa rito, Lord, sa pangunguna ng iyong gabay, upang kami, Lord, makasumpong ng iyong biyaya, Lord, hindi sa aming kakayanan, Lord, na kung hindi niyo, Lord, niloob, Ama, hindi kami, Lord, makakarating sa lugar na ito. We thank you, Lord, for this gift of life. Marami kami pagkukulang, kahinaan, but Lord, you're too good, Lord. Your love, we cannot think beyond your love. Hindi namin kayang abutin na yung pag-ibig. Our sin, how many, Lord? Hindi namin kayang unawain ito, Lord. Hindi namin kayang intindihin ang pag-ibig ng Diyos, Lord, na nagmahal sa amin. Tulungan niyo kami, Lord, na unawaan ito. That we can come in, Lord, and you can come in also, Lord, in our hearts, and we can die together. Pamusap kayo ng malaya, Lord. Forgive our trespasses and sins, Lord. Once again, pagindapatin niyo kami, Lord, sa inyong visitation sa oras na ito, na huwag kaming malampasan, Lord, ng iyong presensya. Maramdaman na malapit ka sa amin sa lugar na ito, Lord. Nawa, malimutan namin ang aming mga sarili, ang aming mga kabigatan. And just for this moment of meetings, Lord, kasama ka namin. Wala kaming dapat ipag-alala, Lord. Kung kayo ang narito, we are safe and secure. Dahil kayo, Lord, ang pinanggalingan ng buhay na ito. At kayo, Lord, ang lumikha nito, Lord. To this point, kayo, Lord, ang nag-iingat. And you save us in many ways and many times, Lord. We thank you, Lord. Have your own way. Malaya kayong kumilos. Malaya kayong mag-reveal. Wala akong kakayanan, Ama. You know my heart. You know my Lord, my life, Lord. Only you, Lord, I trust my being. Kayo mahayag, ma-reveal, Lord, mausap. At patuloy na maitaas, Lord, sa lugar na ito. Kayo po patuloy na mag-reveal at tunay maging buhay ito, Lord. Ano man ang lalabas sa pulpitong ito, kayo patuloy na mamuna. For we ask this and we entrust this, Lord, and we pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y magbasa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Amen. Sabi dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And okay, dito po sa Genesis
Ito na lang sa 50. And Genesis 50 verse 18, and his brethren also went and fell down before his face. And they said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house, and Joseph lived 110 years. And may the Lord add His blessings. Malaya na po kayo makapaupo. Amen. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pray for me. And kailangan ko ng really po panalangin. Dahil sa tuwing mag-study ako hindi ako nag-rely sa aking parang may mga second ako to minsan yung parang dumarating sa akin na ito ba yung tamang ipangaral, no? Or ito ba parang parang kailangan ng iglesia, ng church, ganyan. And suddenly nagpalit ako ng mensahe, no? Kanina lang halos papunta kami dito dahil hindi kasi biro talaga minsan na mag-study, no? You need to be led by the Spirit, sabi ng message, no? Sabi niya, even the disciple, no? He is not allowing disciples the message or the gospel without receiving the Holy Ghost first. So, lagi natin hinihintay yung pangunguna ng Espiritu Santo, no? So, sabi ko, parang mararamdaman mo kasi na parang pag walang lead, parang kahit na mayroon kang mga quotation, kung hindi yung kalooban ng Panginoon, di ba? So, I need your prayer at mabilis lang to, promise. Mga ilang quote lang to. Dahil halos, kahit kanina, ako nagising. Hindi, nalit na rin ako nagising kanina kasi anong oras na ba yung ako nagising kanina? Minsan pag nag-study ako, alas 3 ganyan, alas 4, pinakamaga na alas 2 kasi masarap magbasa-basa kapag maaga, diba? Yung tahimik pa ang paligid. So, kanina medyo na-late ako nagising, mga na yata, alas 7. Ganyan. Pero kahit na sa haba ng oras minsan, may time na mabilis, may time na mahaba, pero minsan may time na kapag malapit ka na dun sa pinaka last part ng pag-study, minsan merong mas ma-reveal sa'yo, no? So, pray for me at depende po sa hatak ng ninyo kung ito'y amen, amen, magbubunga sa atin, no? Or magsising sa atin, no? It is depend to the receiver. Yung giver kasi laging ang Panginoon laging gusto niya magbigay lagi, pero it depends to the condition ng receiver, no? Yung vessel. So magkaisa tayo mga kapatid sa gabi na to before we pray, bago tayo manalangin, sama-sama po manalangin. Amen. So nakuha ko itong in last moment ng aming biyahe, sabi ko kay Sister Rochelle, tignan mo nga yung verse ng
ni Joseph, yung receive niya yung robe ni Jacob, sabi ko, hindi niya makita kasi wala siyang internet. Sabi ko, pinapasas pa habang nagdadrive ako kasi may pumapasok sa isip ko, so ay parang nag-shift yung message bigla. So napunta rito, no? At kung pamagatan ito na loobin ng Panginoon, no? Na setting your vision on your final destination. Or may subtitle na privilege to prove thyself. No? As alam natin si Joseph, no, may vision siya, di ba? He's a prophet, no? And tayo, binigyan din tayo ng vision, di ba? So mamagitan ng message, no? Ito ay mensahe na para nagbibigay ng parang far sight, no? Pinag-uusapan natin yung kingdom. Hindi wala pa tayo ron, pero in our imagination or minsan sa isip natin pumapasok kung ano yung meron doon, no? Nai-imagine natin. At pagbubulay-bulayan natin at kung kaya natin i-claim yun yung faith, di ba? Ang faith is a vision where pwede mong gawin, pwedeng mangyari na reality ito, no? Parang naroon ka na, no? Wala pa sa'yo pero naroon ka na. It is a long-range vision, sabi ng prophet. Dimension ito na talagang dadalhin ka doon. Hindi mo pa ito nauunawaan like Joseph, itong kwento na to. Alam natin yung kwento ni Joseph, di ba? Nakakita siya ng vision. Pero hindi niya maunawaan, no? At pero ang vision na ito, patungo ito sa kanyang destination. We are a product or we are sabi ni Brother Branham, what we are today is what we choose yesterday. Di ba? Parang we are living in our own choosing, sabi niya. So, kung ano yung pipiliin mo ngayon, yun yung magiging ikaw bukas. No? Kung pipiliin mo maging masaya bukas, ang pagpipili ay nasa paggawa mo ngayon. Diba? Kung magkakaroon ka ng problema bukas, dahil sa mangyayari ngayon. Diba? Parang ganun yun. Magkakaroon ka ng regret bukas dahil meron kang hindi nagawa na dapat mong gawin sana ngayon. Diba? Yung pagsisisi. Diba? So, ganun yung parang paghahanda. And yung vision na binigay kay Joseph, hindi niya privilege yun, di ba? That's why sinama ko yung privilege to prove thyself. Kasi ang Panginoon, lagi niyang pinapatunayan yung sarili niya, di ba? Yung salita niya, lagi niyang proven ito eh. He loves to prove His word. Kaya bawat isa sa atin dumadaan ng problema, di ba? Dumadaan ng minsan, sakit, hindi mo maintindihan yan. Pero ang Diyos, gustong-gusto niyang ipatunayan yung kanyang kakayanan. Pagiging ama, pagiging tagapagaling, pagiging provider. No? Pero minsan, meron siyang gustong makita. Di ba? At isang purpose is para manalangin tayo, di ba? Sa Kanya. And minsan, alam nyo, kung paano mas maging mabisa ang panalangin. Alam nyo kung paano mas lalong maging mabisa ang panalangin. Minsan, no? Is when only prayer is what you have. Yung tipong wala ka nang magagawa sa sitwasyon mo. And only prayer, yun lang yung kaya mong gawin na. Di ba? Yung talagang walang-wala ka na solusyon. Kasi sabihin ko sa inyo ngayon, kahit manalangin tayo sa mga kakayanan sa ating sitwasyon ngayon, kung meron kang sa isip mo kaya mong gawin, no? Bukod sa panalangin, no? Malalasan yung parang ano ng panalangin, but the prayer is much more powerful. Hindi ko sinasabi ng walang power yun. But it is more heavier and powerful kapag yung panalangin lamang yung katanging source mo. No?
yung only way out mo sa sitwasyon mo. And that is how prayer proves you that He can answer you. No? Pero kailangan mong i-prove yung sarili mo kung yung prayer mo is worthy sa'yo or worthy ka sa prayer mo. Because minsan yung pinapanalangin mo, yun yung susubok sa'yo. Minsan nasabi ko yan. Yung sagot sa panalangin mo, ito yung susubok sa'yo. No? Prayer mo magka-trabaho, yes. Bibigyan kaya ng trabaho, pero yun din yung susubok sa'yo. Panalangin mo na magkaroon ka ng, sagutin ka ng girlfriend mo or nilalaga mo, yun din yung susubok sa'yo. Diba? At lahat ng panalangin natin, mayroong consequence minsan. At kailangan lamang natin i-prove yung sarili natin sa Diyos na kaya natin panindigan ito. The same din sa salita ng Diyos. Handa siyang mag-reveal, handa siyang mag-provide. Pero handa ka bang ipamuhay ito? Handa pa tayong parang i-take yung responsibility. No? Kaya ang sinama ko yung word na privilege. Privilege tayo, di ba? Privilege tayo sa maraming bagay. Joseph, sa kanyang kabataan, I believe 17 years old lang siya nung binenta siya ng mga kapatid niya, di ba? And privilege siya. Kasi sabi ng Bible, mas inibig siya ng ama niya, di ba? Mas parang pinaboran siya, di ba, sa mga kapatid niya, di ba? At naiinggit sila. Di ba? Minsan naririnig ko tong salitang ito, privilege tayo, di ba? Amen? Privilege ba tayo? Gusto mo marinig yung boses niyo eh. No? Yes, we are privileged, no? At we are honored na mahayag sa atin ang mga bagay na ito, magkaroon tayo ng tahanan, sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin. But we need to prove ourselves. No? Dahil si Joseph, nung nakita niya yung vision niya, no? Kailangan niyang patunayan yung sarili niya. 17 years old siya nung sinold siya ng mga kapatid niya dahil sa inggit, no? Sa mga tatay niya. Ay sa tatay niya, no? Dahil sa inggit ng mga kapatid niya sa tatay nila, no? Dahil parang paborito siya, di ba? At sa panahon natin, I can say na ang nobya ng Panginoon, ang focus ng Diyos is nasa nobya, di ba? At lagi natin naririnig na ang mundo, no? Dumadaan ng kasakitan, persecution because of the bride. Di ba? Kasi galit si Satan sa nobya, sa church, di ba? Galit sa atin. So, ang Diyos, no? Or si Jacob, binibigyan ng pabor. Lagi itong si Joseph. And even God gave him favor by giving him the gift of vision. Di ba? Na lahat ng mga tao at kahit kapatid niya, ama niya, talagang magbabaw sa kanya. No? Nakita niya yon. Pero hindi niya maunawaan. Bakit ganon? Hindi niya ma-explain sa mga kapatid niya kasi pinakita lang ng Diyos sa kanya yung part na yon. No? Pero hindi niya kayang i-explain. No? Pero maganda sa part niya. Kasi siya yung nandun sa taas di ba? Pero kailangan niyang patunayan yung sarili niya. No? Kailangan niya, kaya sabi ng binasa din natin sa Timothy, 2 Timothy, study to show thyself approved unto God. No? A workman and needed not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Alam mo kung saan mo kung saan mo magagamit ang salita ng Diyos. No?
Greatly dividing. Dahil kagamit-gamit ang salita ng Diyos sa mga sitwasyon natin sa buhay. No? Dinadala yung mga tao sa buhay natin para meron kang patunayan. No? Para meron kang i-prove sa sarili mo. Na kung dumadaan ka sa mga pagsubok, kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, take it as a privilege. No? Ito yung pagkakataon natin na patunayan yung sarili natin na approve tayo. No? Kasi hindi tayo magtatagumpay kung walang pagsubok. Walang approve kung walang testing. Diba? At minsan pa ulit-ulit nating pagdadaanan yan. No? Yung mga same na sitwasyon at hanggang ma-perfect tayo. No? Hindi mo man imagine sa buhay mo na mapagdadaanan mo to, pero ito yung nakita ng Diyos eh. Diba? Like Joseph, no? Makita natin ang daming pinagdaanan ni Joseph. Hindi ko na lahat na isulat eh. Parang nakita ko na lang yung mga after ng kanyang mga pagsubok, di ba? Kapag parang siguro binugbog siya ng mga kapatid niya, dinala doon siya sa parang balon, kinulong siya doon at may mga dumaan na mga nagtitrade, no? Binenta siya. Nandun yung takot. No? Pero privilege si Joseph. Di ba? Naranasan niya maging special. Pero nandun yung takot. Bakit? Hindi siya kasi sanay na mag-isa. No? Laging kasama yung tatay niya, laging kasama yung nanay niya, laging kasama yung mga kapatid niya. Pero yung mag-isa, takot siya. No? Lalo na kung mapunta sa ibang lugar. Kasi wala siyang kakampi. Minsan makikita yung ugali natin kapag mag-isa ka. No? Makikita yung nature mo, totoong nature mo, kapag mag-isa ka. Wala yung kapatid, wala yung ama, wala yung pastor, wala yung teacher. Doon nakikita. At tatanungin ko kayo, have you proven yourself before God? Or there's a guilty in yourself. Lahat tayo guilty, di ba? Yan. Meron tayong iluluhod niya. Oh. Minsan, kahit ako, no? Marami akong kahinaan sa aking sarili. We are likely, or parang meron tayong common pagkakahalintulad. Mahihina tayo. Madali tayong madala sa emotion natin. We are trapped in this world eh. Diba? Wala tayong magawa. Pero, ang maganda rito, parang merong nagpapaalala sa atin. No? Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, kung hindi ka predestinado ng Diyos, matagal ka nang umalis. Hindi ko kaya to. No? Hindi ko kaya ang buhay kasi mas pipiliin mo yung parang mas maging komportable. No? Para sa sarili mo, sa pamilya mo. No? Pero merong laging humahatak sa iyo. And si Joseph, bago niya maranasan ang kanyang yung vision na yon, no? Yung pinakita sa kanya, kailangan niyang patunayan yung sarili niya. Di ba? Kailangan i-prove niya ang sarili niya. Amen? At dapat siyang mapunta sa pinakita sa kanya ng Diyos. No? Sabi diyan, dito sa nung si Joseph may nakabili sa kanya si Potiphar, no? At nagustuhan siya ni Potiphar, di ba? Dahil napakasipag, matalino at na-promote siya. Pero bago niya matanggap yung promotion, talagang bugbog siya sa trabaho. At talagang napaka-hirap ng kanyang pinagdaanan. Biruin mo naman, kung di ako nagkakamali sa computation ko, nasa 17 siya, tapos 40 or 30 years old siya nung na-promote siya ni Parao. So halos nasa 13 years sa slavery, no? At sa prison, no? 13 years. Amen?
na paghihirap, na masasakit, na accusation, napagtiisan niya yun. And yet, hindi siya nagkasala sa harapan ng Diyos. Amen? Nakita ng Diyos ang kanyang nature, ang kanyang character. Di ba sinasabi ng message, the character is what the church beauty? Di ba? Ang character ng church, ang beauty ng iglesia na ito. Doon nai-inlove ang Diyos. Yun yung kapahingahan ng Diyos. Proud siya. Kapag ang Diyos nakikita yung karakter ng nobya, even dumaan siya, pahintulutan niya yung mga pagsubok sa buhay Joseph, no? At 17 years siya, 17 years old and 30 years old nung na-promote siya. Diba? Kung tama yung pagkakaunawa ko dito, nung naging governor siya, no? At ang Diyos, gusto niyang laging i-prove yung kanyang salita, no? And sometimes sickness and things happen to us that way, that God can prove Himself. Nasa message. Yes. Yung mga sakit sa atin, kailangan dumadaan tayo dyan to prove Himself. No? And in return, amen, binabalik natin sa Diyos ang glory. No? Ang pasasalamat. Sabi ng Colossians, no? If ye then risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. When you say right hand, it is the power of God, no? It is the Holy Ghost Himself, no? Yun yung kasing gusto niyang i-impart sa ibigay sa atin. Yun yung the very parang best na pwede niyang ibigay sa church, no? Yung mga material blessing, mga secondary, no? And mga tools para lamang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Pero kung minsan si Satan ginagamit din yung mga bagay na yan. Di ba? And yung decision natin, and our decision can determine our destination. No? Si Joseph, mas pinili niya, no? Na manatili sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, talagang nung last part na yun, meron galit si Joseph sa mga kapatid niya. Yes. Di ba? Galit na galit si Joseph if you can just feel like what Joseph, tao din siya. Di ba? Noong nakita niya yung mga kapatid niya nung nandun sa Egypt, may bigat na loob si Joseph. He can decide to punish, di ba? O parusahan yung mga kapatid niya sa ginawa. Pero mas nag-stick siya dun sa vision na binigay niya, yung pala. Mas nilaliman niya yung unawa niya. Kung hindi siya dumaan sa mga bagay na yon, mapapahamak sila. Di ba? Mapapahamak ang Israel. Amen? So, mas pinili niya yung bagay na yon kaysa sa kanyang emosyon. No? And for that, yung destination niya is mas lalo siyang, amen, pinaboran ng Diyos. Amen? So, yung vision, amen, nag-link sa ating destination. No? So, magbibigay siya ng vision, amen, and then decision, and then destination, no? Kasi mahirap magdesisyon kung wala kang vision, kung wala kang nakikita, parang plano, no? Anong desisyon na gagawin mo kung wala namang nakalatag diyan, di ba? Para saan ka magdedesisyon? So kailangan mo ng vision, no? Kailangan mo ng ano ba yung gusto mo sa buhay, di ba? Para meron kang pagpilian. And then yung destination. Amen? Sabi ng message, this little scripture tonight holds the decision of people
Ano ito? What think ye of Christ? Sabi niya. Amen. And your decision on what that scripture asks, sabi niya, that question will seal your eternal destination. Amen. Sabi niya, yung tanong na yon. So, maraming beses natin naririnig yan. No? And, minsan, yung mga decision natin sa buhay is hindi umaakma doon sa nakikita natin. Di ba? At ang gusto ng Panginoon sa atin sana ay magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig, yung long suffering, yung gentleness. Amen? Sabi ng Galatians, yung meekness, yung temperance natin, at kapag ka ito, napagtagumpayan natin, sabi dyan, amen, against us there is no law. Ibig sabihin, hindi ka kailanman magigilty. Maaaring dumaan ka sa paghihirap, pero hindi ka magigilty. Kasi there is no against, sabi na dito, against us there is no law. No? Eh ang ating kasalanan minamagnify ang law. Di ba? Amen? And they that are in Christ have crucified the flesh with affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another and paying one another. Amen? So, dito tayo minomold. You know, Joseph, minold yung karakter niya. Di ba? Minold yung pagkatao niya. No? Hindi siya ganun ka-mature dati. Di ba niyo, batang-bata siya, di ba? Ang alam lang niya, magpastor, minsan maglaro, ganyan. No? Maaaring minsan alam niya yung basta privilege siya, gusto niya, masaya siya sa sarili niya. But maybe he don't think about his brother, di ba? Until dumaan siya sa process, di ba? Binold siya ng Panginoon, and hanggang doon sa pinakadulo na unawaan niya. Privilege ako. Mahal ako ng tatay ko mula nung bata ko. Siguro na-reveal sa kanya. Pero yung mga kapatid ko, parang hindi sila nakakuha ng ganun pabor katulad ng sa tatay ko. At somehow, nagkaroon siya ng ng kaisipan na ganun. And it can ease the pain, di ba? At to consider that his brother at mga brothers at mapatawad niya. No? Sabi dito, you never cast out devil wrong attitude. Sabi niya. Hindi talaga. It takes love to do that. And love is the most powerful force. Ito yung pinaka, amen, powerful force. Amen. Dahil Jesus Christ Himself is love. Amen. He is the very heart of God, sabi niya. Galit ang Diyos sa akin, sabi ni Brother Branham. I can see God hated me, sabi niya, but Christ loved me. Amen. Mahal ako ni Jesus Christ dahil pinanganak tayong makasalanan. But Christ loved me, sabi niya. So yun yung greatest force because Christ is the very heart of God, sabi. Amen. Siya yung umibig sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi ng Genesis, gusto kong i-link ito. Biyaya ng Panginoon, Genesis chapter 2. Amen. Kailangan natin makita kung minsan, kahit paulit-ulit natin itong naririnig, minsan, kailangan nating marinig ulit to reveal somehow yung revelation na hindi na nalinig. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man in the dust of the ground. Amen. And breathed unto his nostril the breath of life. Amen. Now, dito makita natin na ang tao na form siya sa dust.
No? In Genesis chapter 1, spirit siya. Di ba? In Genesis chapter 2, nagkaroon siya ng katawang lupa. And sabi dito, God breathed unto his nostril the breath of life. Di ba? Nagkaroon siya ng buhay. Amen? Sa magitan ng hininga. Now, the breath of life is none other than the word of God. At sabi ng message, the prophet is the mouthpiece of God. Di ba? At ano ba yung mouthpiece? Di ba? Naglalabas ng breath. Amen? Therefore, alam ni Adam kung ano yung salita ng Diyos in this part. Kasi being in flesh alone, sa flesh na to, at walang breath of God, walang word of God, patay ito. Hindi man literal na patay na ganyan, pero patay ito sa harapan ng Diyos. Amen? So, kailangan nating makuha ang salita ng Diyos for us to live. Sabi dito, tinawag niyang naked. Ano bang ginagawa ng oxygen? Ano bang ginagawa ng breath? Di ba? Ang hangin, siya yung nagdadala ng mga buhay sa ating katawan. Siya yung nagdi-deliver ng dugo sa ating katawan. Di ba? Dugo sa ating utak, dugo sa ating mga organs, dugo sa ating mga ugat-ugat. Di ba? At in somehow, ito yung tipo na kailangan natin. This is the lifeline of Christian. Yung salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, walang buhay sa dugo. Amen? Sa dugo natin. Amen? Sabi ni Job dito, sabi niya chapter 10, Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fetched me with bones and sinews. Sa Tagalog, buto at mga litid-litid at yung balat at saka laman. Amen? Binihisan mo ko. Thou hast granted me life. Amen? And favor. Maraming favor. Even Job recognized the favor of God. Amen? And thy visitation. Si Adam nga, everyday kasama niya ang Diyos. Hindi lang visitor si Lord sa Garden of Eden. Yung tao hindi pa nagkasala eh. Di ba? Pero dito sabi niya, He has granted me life and favor, and thy visitation, thy preserve my spirit. No? May nagpipreserve sa kanya. Ano yun? Yun yung amen, salita ng Diyos. Lagi siyang kinakausap ng Diyos. Amen? Lagi siyang nakikipag-niig sa Diyos. Amen? At yun yung biyaya. Kahit si Adam, nakatanggap ng biyaya. Diba? Kasi pag sinabing biyaya, this is a gift. Walang ginawa si Adam. Binigyan siya ng breath. Diba? Binigyan siya ng breath of life. And then, anong ginawa niya? Amen? Sinunod niya. I believe wala pa si Eve dito eh. Hindi pa lumalabas si Eve dito. And you know, in Genesis chapter 1, madaling naka-penetrate si Satan. Bakit? Dahil walang Adam. Diba? Wala pa si Adam nun. Madaling na-deform ang earth. Sabi ng Genesis chapter 1, void eh. Ibig sabihin, meron na nangyari doon. Diba? Pero when Adam come in, diba? In the image of God, sabi, ginawa niya katiwala. Amen? Ginawa niyang tagapagbantay. And si Satan, hindi na niya kayang gawin the same tactics na ginawa niya in the first creation. Dahil meron ng Adam. And take note, si Adam, amen, na-form siya first sa flesh, sa dust, sabi, before this creation. Pero in Genesis chapter 1, amen, mas unang nalikha ang mga hayop, di ba? Before man. Everything was created but man. And then sabi niya, amen, nagkaroon ng anak si Lord. Amen. Nagkaroon ng kamukha niya. Amen. Kaya minsan sabi ko, minsan sa nakausap ko na kapatid, amen, wala pang asawa yun eh.
Wala pang anak. Ang ganda naman ng anak mo. Ang cute naman ng anak mo. Wala ka pa bang pamilya? Sabi. Wala pa brat eh. Sabi ko. Wala pa kasi. Alam mo, gusto mong maranasan. If you want to feel what God feels, amen? Kasi nasa edad na siya eh. Sabi ko sa'yo, mag-asawa ka. No? Kasi si Lord, yung feeling ng pag-ibig niya sa asawa niya, amen? Hindi mo mararanasan yan kung hindi ka mag-partner. Sabi ko sa'yo. And then, magkaroon ka ng anak at pamilya. Dahil sabi ko, yung pakiramdam ng Diyos nung nagkaanak siya, si Adam, napakasarap ng pakiramdam, sabi ko. Ibang-iba yung pakiramdam kapag hawak mo mismo yung kamukha mo. Diba? Kamukha ko daw si Zoe. So, iba yung pakiramdam. Sabi niya, mahilig ako sa bata, pero iba yung pakiramdam kapag ka na, alam ko yung mga tatay dito, alam yung pakiramdam nun. Yung mga magulang. The first time you hold, di ba? Yung firstborn mo, maaraw yung baby mo. No? Pero nung lumaki na yata, parang puro sakit sa ulo daw. No? Pero yung iba, sabi, minsan gustong iparanas ng Diyos yung pakiramdam niya. Bilang asawa, bilang magulang. No? At masarap yung pakiramdam. Kaya Brother Kenneth, congratulations. At next year mo na mahawakan yung baby mo. No? At biyaya ng Panginoon niya, no? So, gustong maranasan gusto ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na to. And for that, maintindihan natin, di ba? Maintindihan natin yung pakiramdam ng Diyos. Even the suffering. Sabi niya, bago makuha ng Diyos ang glory, kailangan niyang dumaan sa suffering. No? We have the privilege to experience yung joy, no? And yung gladness, pero yung suffering kasama yan. Amen? Hallelujah. Sabi dito, Psalms chapter, ano pa sabihan natin? Psalms chapter 19, verse 1. The heaven declares the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Amen? Sabi dyan, ang kalwalatian ng Diyos ay nahahayag sa kalangitan. Pag tinignan mo yung bituin, pag tinignan mo yung araw, amen? At kapag ka naunawaan mo kung paano yan nag-align, paano yan nag-work, amen? Na-amaze ka, di ba? Namamangha ka sa gawa ng Diyos, amen? At sabi dyan, and the firmament showeth the handiwork. Kagila-gilalas na nagawa ng Diyos. So Psalms chapter 8. Amen. Kasi wala kang tao dito. No? So Psalms chapter 8. Amen. Paano naman ang tao? No? Sinagot siya ng Psalms chapter 8. And I considered thy heavens, the works of thy fingers. Ang tao nang sumasagot dito. No? The moon and the stars, which thou hast ordained. Amen. What is man? What thou art mindful of him. Kamangha-mangha ang paglalang ng Diyos sa mga planetang ito, sa mga liwanag na ito, amen? Sa between, sa earth. Pero ang tao, ano ang kaya niyang ibigay? No? Or bakit ang Diyos, naging mindful ang Diyos sa tao? Sabi dito, and the Son of Man, thou hast visited him, for thou hast made him little lower than angel, and hast crowned him with glory and honor. Amen? Bakit ganun? No? Hindi mo kayang unawain ito eh. No? Bakit tayo pinapaburan ng Diyos? No? Na maranasan natin ito. For thou hast made him, sabi dito, thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Ang tao, amen, ginawa niyang katiwala sa mga lalang niya. Amen? Napaka-privilege natin, di ba? Privilege tayo. But are we ready to prove ourselves? Amen? Mananatili ba tayo hanggang huli? Amen?
parang inaantok eh. Pero, kailangan natin patunayan yung sarili natin. Amen? Sabi dito, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, let us prove ourselves. Sabi niya, ginawa niya tayong, amen, katiwala over works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Amen? All sheep, oxen, ye, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the path of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in the earth. Amen? Napakamangha-mangha ang pagkalalang ng Diyos sa mundong kinatatayuan natin. Kung tayo titignan lang natin, amen? Pero mas inibig ng Diyos ang tao eh. No? Mas nandun yung favor niya. Nandun yung attention niya sa atin. Amen? Na kaya niyang iwan ang langit para bumaba at mamatay para sa atin at maibalik tayo dun sa original creation. Amen? Dun sa original state. Amen? At na-amaze ako na from this earth, dito sa earth na to, at kung gaano kalayo ang araw, no? Kung paano nag-stay sila in orbit o dun sa kanilang linya, na-amaze ako. No? Minsan kailangan natin pagbulay-bulayan yung mga bagay na yan. At nakita ko na ang layo ng earth or yung sun sa earth is about 93 million miles. 93 million miles, and yet yung liwanag niya ay napakaliwanag sa dito sa earth bumababa, di ba? Or kung sa kilometers, 150 million kilometers ang layo niya. At paano mo kayang abutin sa isip mo yun na ang Diyos nalikha niya yun, tapos tayo nandito, napakaliit, parang alabok lang, no? Pero mas lalo akong na-amaze noong nakita ko to, narinig ko na to, pero pag pinagbubulay-bulayan ko, yung creation ng tao. No? Eh, hindi naman tayo makakapunta doon eh, sa araw doon. At kung makapunta kayo, masusunog ka. Diba? So, pero ang tao napakaliit. Diba? Sa kanyang physical na kakayanan, hindi niya kaya. Pero I was amazed, no? Nung nakita ko ang parang being, kung paano nilikha. Kaya sabi ng Bible, kamangha-mangha ang pagkalalang sa iyo. No? You are fearfully and wonderfully made. Hindi mo lang alam. Sabihin ko sa iyo, kahit ilang taon ka na ba nag-exist, no? Kahit sa edad mong yan, hindi mo pa rin kayang unawain kung ano yung kumikilos sa loob ng katawan mo. No? Yung intelligence, hindi mo kayang unawain yan. No? Kahit isipin mo, no, ako, 35 na ako, pero hindi ko kayang i-explain kung paano dumadala yung dugo ko. Kung paano tumitibok yung puso ko. 24 hours, 24/7. No? 24/7 in 35 years. Walang hinto ito. Nagpupang kahit natutulog ka. No? At sabi, amen, yung cells natin sa loob ng katawan is more than 75 trillions. No? Lahat ng cells, ng binubuo ng katawan na ito is more or less 75 trillion. No? Yung mga cells na yan. And sa loob ng cells na yan, ay meron tinatawag na, amen, na nucleus. As doon sa nucleus na yun, merong tinatawag na DNA. No? Nucleus and ano yung isa? Tatlong layer yata yun. No? Pero merong tinatawag na DNA, and every cells, kung 75 trillions yan, sabi doon, bawat cells, kayang kung i-stretch out mo yan, is yung DNA, no? Sa loob ng cells, mayroong tinatawag na DNA, kayang umabot ng 2 meters. No?
Kung i-stretch mo yan, ganun kahaba. Pero napakaliit yan. Hindi mo nga makita sa visual eyes mo eh. Yung maliit na cell na yan. No? Pero kayang umabot ng ganun kahaba. 2 meters, bro. No? I-multiply mo ng 75 trillion cell. No? At sabi doon, kung i-stretch out mo lahat yung DNA mo sa loob ng katawan, sabihin mo, halimbawa, ikaw bro, i-stretch mo yan, aabot na hanggang araw. No? Kung i-consider mo yung layo nun, 150 billion kilometer ang layo. No? Pero yung DNA mo, kayang abutin. At hindi mo lang kayang abutin yon. Sabi, kung i-stress mo yung mga pagdudugtungin mo yung DNA mo, no? Makakabalik ka pa. 450 times. Ay, kahit tignan mo. Sabi ko, na-amaze ako. 450 times ganun kalayo. Hindi mo alam kung ano yung, kung gaano kagandang pagkalikha sa tao. Ang sabi, ang mustard seed, di ba? Ang mustard seed, kapag napakaliit niyan, di ba? Pero pag tumubo, napakatangkad. Doon nga lang, na-amaze ka na. Pero ang tao, nilikha siya, napakaliit. Sino ba ditong marunong lumangoy? Wala ba? Marunong ka lumangoy, bro? Mga ilang minuto. Di ba? Wala, no? Pero dati si Brother Edwin, no? Marunong siya lumangoy. Pero matagal na siguro yung 20 minutes, no? 20 minutes, siguro palaboy lang ito. Oh, nasa ano? Pero kahit ako hindi. Pero alam ba natin, amen? Noon nandun ka sa pinakamaliit na cells, no? Amen? Nung bago ka mabuo sa loob ng sinapupunan, lumalamay ka na. Di ba? Nang ilang araw, nandun ka. Wala kang paa, wala kang kamay, wala ka pang mata. Pero kaya mo. No? Mayroong force na humahawak sa iyo para makasurvive ka. And take note, marami kang kalaban nun. Di ba? Marami kang kaagaw sa buhay. Countless thousands cells lumalangoy doon. At pagkatapos, ikaw lang ang nakasurvive. Tapos sinasabi mo, di ka marunong lumangoy. No? Sumusuko ka sa problema, sumusuko ka sa mga, pero makita mo countless o thousands na kaagaw mo sa buhay, ikaw yung nag-survive. Wala ka pang paano, pero may force na nag-push sa'yo. No? Makasurvive ka lang. Amen? Magkaroon ka lang ng buhay at lumitaw ka ngayon at narito ka ngayon. Amen? So wala ka pang kakayanan. Si Jonah nga, di ba? 3 days, 3 nights sa belly. And I'm just thinking about the parang pag-conceiving ng ganun pala tayo dati. Hindi pa natin alam. Di ba? Kahit narinig ko na to dati, I'm still amazed by the work of God. Amen? Kaya sabi ko, namangha ang tao, amen, sa lalang ng Diyos sa buong kalawakan at buong kapatagan. Pero ang Diyos, kaya pala siya nag-focus sa atin, is nandito yung imahe niya. Nandito yung, tayo yung pinaka, amen, salamin niya. Dito kasi siya nare-reveal. Maaari, nandun yung glory niya, pero yung glory ng Diyos nagre-reflect sa atin. Amen? Nakikita sa atin. Amen? Sabi doon, what science calls DNA, amen, faith recognized as God's intentional design. Dinesign tayo ng Diyos. Amen? At yung design na yan, hindi basta-basta. Kaya yung iba parang napakasimpleng, parang wala sa kanila yung buhay. Pero ang Diyos, pinapahalaga niya ang buhay. Amen? We have been honored to know the revelation, but we need to have sa buhay natin yung Holy Spirit. Amen? Okay. 10 minutes.
sabi ng message, Jesus would not permit, ito yung sinabi ko kanina, no? Jesus would not permit disciples to preach the gospel until they received the Holy Ghost. Yet they had been honored and walked with Him. Amen? Privilege sila. Amen? Talagang honored sila na makasama nila. Pero having the Holy Spirit, you need to prove yourself. We need to prove ourselves. Kailangan patunayan nila yung sarili nila. Kahit privilege sila, kasama nila ang Panginoong Hesus. Naglalakad, nagmi-ministry, but to prove themselves para ma-receive nila yung Holy Spirit. Different. No? That's different matter. No? Ang Diyos gusto niyang patunayan yung sarili niya. Proven ang Diyos eh. Pero tayo, amen, kailangan natin patunayan yung sarili natin. We need to prove ourselves. Amen? Hallelujah. Sabi dyan, they have been honored to walk with Him 3.5 years. Amen? Though they were holy men, accepted by His sight, but He would not let them go to preach until they waited there and got all the differences. Until they waited after, sabi niya, marami pala silang differences. Ha? Ito yung nagiging hindrance. Maraming differences. Mas alam ko to, mas alam. Diba? Bago dumating yung Spirit, Holy Spirit. Amen? Kahit sa bahay, mahirap mag-penetrate ang Espiritu Santo. Ito yung challenge sa atin eh. So, amen, sa mag-asawa at sa anak. Kailangan, amen, i-deny mo yung sarili mo. Minsan, mas maganda pa yung tumahimik ka na lang at, amen, kasi nandito yung battle eh. Amen? What you are is what reveals you kung saan ka papunta, sabi ni prophet, kung mababasa mo pa. Kung ano yung action mo, no? Kung ano yung reaction mo. It is what you showing kung saan ka papunta actually. Yung destination mo. No? Baka hindi ko na mabasa, mahaba kasi ito eh. No? Pinapatunayan mo kung saan ka papunta. Sabi niya. No? Kaya maganda yung may pagpipigil. Kasi kung anong lumalabas dito, yun yung nagmamanifest. And I tell you, kung meron kang sinabi at kung lumuwag yung kalooban mo, hindi napakaganda. Pero kung mayroon kang sinalita at meron kang guilty sa puso mo, hindi yun yung makakatulong. Hindi yung makakatulong sa pananampalataya mo. Maaaring maging mabigat yun at maaaring maging caution, amen, para magpatuloy ka. Sabi dito, they got all the differences out of them. And the Holy Spirit came. Amen. Inalis nila yon. Amen. What the world needs today is the same feeling. Amen. When the dumping out comes, it needs a feeling. Amen. What does the feeling do when it comes in? Where do you have doubt? When it brings faith. Amen. Where you have differences, it brings love. When you have hatred, amen, it brings fellowship. And then when the church of the living God someday will be united under one great head, amen, and that will be the head of God. God in the unity of the body of Christ will be the governor of the King and the Lord over the entire church, amen, under His control. Then she will be received up. Bago dumating yan. Amen. And the baptism of the Holy Ghost is different from the new birth. The new birth is when you born again. Amen. Nilalabanan mo yung sarili mo eh. Ayaw mo na gawin yung dati mong ginagawa eh. Pero yun yung new birth. Amen. Pero yung Holy Ghost experience, but the Holy Ghost is when the power comes into that birth for the service. Amen. Yun na yung sealing. Amen. Okay, the church is the mystical body of Christ, born of the breath of God. Amen. Mystical body to. Amen. Parang sa Tagalog ito yung
ano sa Tagalog? Parang hindi basta-basta. Parang yes, mahiwaga. Mahiwaga. Amen. Ang katawan ni Kristo, mahiwaga ka. Amen. Hindi ka common, no? But born of the breath of God. Oh, did you get it? Sabi niya. Did you get it? Amen. The church of God is born of the breath of God. God breathed breath into the nostril spiritual of Adam and became, amen, a living soul. Amen. Did you know the Pentecostals or the true Pentecostal church is born of the breath of God? True Pentecostal, Amen. Pentecostal spirit. Dahil ang Diyos, amen, ibalikan natin yun, takot na takot sila. Diba? Because merong threat of death. Hinahantig sila. Pero nung nagsalita ang Diyos sa kanila, amen, nandun yung comfort. Nandun yung pagkakaisa. Nandun yung pagkakaunawaan. At dumating ang baptism of Holy Ghost. Amen. At tingnan nyo yung kapangyarihan ng Diyos kung ano nagawa. Amen. Sa kanila. Hallelujah. Pwedeng magawa sa atin ngayon. Amen. Pwedeng mangyari sa atin. Hallelujah. Sabi dito, our destiny or our eternal destiny is not determined merely by belief or ritual, but by the attitude we carry toward others. Peace of God. Amen. You know, ang kapayapaan ng Diyos, ito yung dala-dala natin. Ilang beses na na-preach dito yung peace, di ba? At kahit kailangan natin madala ito. Minsan may susubok sa kapayapaan mo. May darating na tao sa buhay mo. Pero kung hindi mo ma-handle yun na maayos at mamatay ka bukas, mamaya, at meron kang sakit na loob. Amen? Meron kang nakaaway. Ano kaya mangyayari sa'yo? Diba? Like Simeon, yung minsan na-press ni Brother Kenneth, diba sabi niya, hindi ako mamamatay, sabi niya. Hanggat hindi ko nakikita ang Mesaya, ang tagapagligtas, no? Ang Diyos, si Jesus Christ. Nung nakita niya, ano sabi niya? Nung na-experience niya, let thy servant depart in peace. Diba? Buhay pa siya, pero na-receive na niya yung kapayapaan. Pero marami ngayon napatay, no? Maraming nakasulat sa mga libingan. Amen. Pag namatay sila, akala nila may kapayapaan. At nakasulat doon may you rest in peace. Pero wala silang kapayapaan. Hindi nila na-receive yung totoong kapayapaan. Dahil nung buhay sila, marami silang kagalit. No? Meron silang kaaway. No? Hindi mangyayari yung kapayapaan after ng kamatayan. Right. Mangyayari yung kapayapaan ngayon. Yes. Amen? Kailangan mo ma-receive yun ngayon. Amen? Kung hindi mo ma-receive yun ngayon at mayroon mangyari sa atin mamaya, amen? Hallelujah. Hindi mo ma-receive doon yun. Ma-receive mo yun ngayon dito. Amen? Ma-receive natin yun. Mararanasan natin yun ngayon dito. Amen? Huwag mong piliin na ma-receive mo yun doon. Amen? Dito mo ma-receive yan. Hallelujah. Amen? Before any victory came, or can be won, there must be a great price paid. Amen? Dalawang quote na lang. Oh, what prices. Amen? And sometimes, they are very deep and they make great scars. Amen? Tear down, but in order to have the mountain, we have got to have the valley. Amen? Before we can have sunshine, we have to get rain. Before we can have the light, we have to get the night. Amen? Bago natin ma-receive yung ating destination, yung ating amen pangako, we need to
to prove unto the Lord ourselves na makasurvive sa mga pagsubok na ito with the peace of God, with the character of Christ. Amen? And with the Word of God. Amen? Huwag natin bibitawan. And pag meron kang nakikitang, amen, nag-struggle, and you know yourself na ikaw, malakas ka, then do your part. Palakasin mo ang kapatid mo. Amen? Dahil hindi tayo aalis dito kung hindi mag-perfect yung kapatid mo, yung predestinado siyang papunta ron. Mananatili tayo dito. No? Amen? Hallelujah. Isang quote na lang. Isang quote na lang at aalis na tayo. Amen? Gusto nyo ba yan? Ang ayaw pa yata. Ayaw pang umalis? Amen? But there is a time. Amen? Ito ba yun? The moment ito na lang. But there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when the time man met God. Amen? Sabi niya kasi dito, hindi ka na magiging katulad ng dati when you encounter, amen, God. Hindi ka na magiging katulad ng dati. Meron nang natanim sa iyo. Meron nang somehow nailagay ang Diyos sa iyo. At yung nailagay niyang yun yung unti-unting hahatak sa iyo. Yun yung magbibigay ng uhaw sa iyo. Yun yung babago sa iyo. Amen? That's when something happens and that's eternal. Yung bagay na yon, eternal yon. Amen? We do our mistakes and we make our vows on the New Year's night to only break them the next day. Ganun tayo, di ba? Mangangako tayo ngayon, then bukas, mababreak natin. No? We turn new page and we assign vows and we go to priest. And we don't, sabi dito, and make confession and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages, but all in vain. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it will happen again. Ma-realize niyo sa sarili natin, paulit-ulit, di ba? Yung mga bagay na to. At hindi tayo nakakalampas. And kung minsan, tayo yung naging cause kung bakit tayo tumatagal. Amen? Kung bakit tumatagal ang stay natin dito. But there is place where man can come to a time that will change him forever. Or forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out. Amen, sabi ng Diyos. Say, Jesus, a man can come to God and his whole eternal destination is changed. Amen? Yung tayo na walang kapagkasa, yung parang walang destinasyon, nababago yung destination natin dahil na-encounter natin ang Diyos na lumikha sa atin in the very first place. And a man can meet God and he can never be the same anymore. You cannot meet God and ever remain the same person you was. No, mayroong nagbago sa iyo. Hindi na ikaw yung dati. Amen? Dahil meron nang naitanim. Amen? Meron nang binhi dyan. At yung binhi na yun, eternal yun. Itong salita na to is eternal. Amen? Sabi dyan, you cannot meet God and ever remain the same person you was. If you turn away from Him, you will be the worst person that you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He will raise you up in the last day by the promise. Amen. Hallelujah. Ito yung nagre-remind, amen, sa atin. Amen. Na ang bagay na ito, ay, sabi doon, nire-remind tayo ng salitang ito na iset natin yung vision natin, yung paningin natin
doon sa bagay na, amen, patutunguhan natin. What we need is a vision. Not to look right down here at the end of our nose. Look out there at the end of our road. If I'm thinking about today, this, that, or the other, it will live for the day, but I'm living for eternity. For someday, out yonder, something that God has ordained, I must go meet it someday. Amen. Marami naghihintay. Amen. Sa atin. Doon. Pero ang mas higit na naghihintay ang Diyos. Kung meron mas higit na parang yung pakiramdam niya excited. Kung tayo meron sa atin puso parang gustong-gusto na natin, amen, pumunta sa isang lugar na bago sa paningin natin at napakaganda. Hindi mo mas mahigitan ang Diyos. Yung kagustuhan niya na makita tayo in perfect state, na? Sa perfect body na hinanda niya sa atin. Sinabi niya, naghahanda siya ng ating mga kalalagyan. At doon, hindi na tayo, amen, makakaranas ng mga bagay na pinagdaranasan natin ngayon. Pero sa ngayon, amen, kailangan natin magtiis. Di ba? Kailangan natin i-prove yung sarili natin that we are worthy of that promise. Patunayan natin yung sarili natin. Amen. Katulad ni Joseph, katulad ng mga nauna sa atin, they have proven themselves and now they receive their glory, yung crown nila. No? At nakatingin sila sa atin ngayon. Nakatingin sila at umaasa, amen, na huwag tayong titigil, huwag tayong susuko. Amen. Pwede ba nating awitin yung awit na tender hand of Jehovah bago ko ibigay sa tender hand. Pwede po tayong tumayo lahat. Amen. Yan. Kahit dumaan sa hirap, sakit ng loob, ang kapatid natin ito, nakita niya ang kamay ng Diyos. Hindi nagbago, hindi nawala. Amen. Kaya nasabi niya, it's the tender hand of Jehovah. You can put yourself sa awit. You can put your name in this verse. Amen. If you are living in hurt and hatred, if you are living in trials, you can put yourself and say, this is the tender hand of Jehovah. Amen. Make it personal. Make it alive. Amen.